Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin tayo sa Brunei and in this episode, magpo-food trip na tayo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayaklok. Ito po yung ating promo code. At kung gusto niyo naman pong magkaroon ng instant discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello from Brunei! Maayong hapon, guys! And in this episode, magpo-food trip na tayo para mas makilala pa natin ang Brunei. Pupunta tayo ng Gadong Night Market. And usually, bukas na siya ng 4 PM. Pero sabi, mas maganda daw pumunta doon ng 6 PM para daw makita natin yung pagka-busy ng area. And of course, nandito tayo sa Brunei. Ito ngayon ang aking kasuotan. Papakita kita lalo. Oo. Linis-linisan, dalisay, puro, ganyan. Uy, ano ba yun? Tumatawa na naman ako. Hindi pala po eh. So, dito tayo sa labas ng ating hotel. And magdadart lang ulit tayo para makarating na tayo sa Gadong Night Market. To be honest, ang ganda ng hotel natin. Even the location. Yung mga tourist spots dito, pwede na siyang lakarin. Pero dahil nga minsan, sa sobrang init, hindi rin siya advisable. Pero yung mga ganitong oras, medyo malamig na. Kaya nag-book lang ulit sa Enzo. Super simple lang naman. Minsan lang yung waiting time lang yung matagal. Again, ang pamasahe, 550 lang ulit. Diba? O meron na kaagad, oh. Mabilis lang siya. Tapos yun nga, isi-share nyo lang yung inyong location. Ayan, no, automatic. Hintayin lang natin siya kasi minsan yun yung medyo matagal. Grabe. Talagang ang linis talaga ng Brunei. Ito, dito pa lang sa hotel natin. And kahit yung kalsada, ha. Tara, punta tayo dito para makita nyo yung kalsada. Diba? Ang linis. Tapos mapuno. Kumbaga, yung ganitong daan, pwede mo siyang i-compare sa Singapore na medyo mas laid back nga lang dito. Kasi dito, wala ka halos makakasalubong, guys. Ay, no, katulad dito, walang katao-tao. Kaya na nag-reply na si Kuya Driver, okay na daw, on his way na daw. And nga pala guys, yung binayaran natin ay 247.50 pesos. Yes, ayun nga, 550 lang siya. 5.50 BND. Hintayin na lang natin si Kuya Driver. And eto na, kakain na tayo. Magpo-food trip na tayo. And eto na nga yung ating sundo. Diba, ang gaganda rin ng mga kotse dito. Nandito na nga tayo sa Gadong Night Market. So, Gadong pala yung pronunciation niya, mabagal. Alam niyo ba guys, ang maganda sa ginagawa natin, every time sumasakay tayo ng dart, yung mga driver na sasakyan natin, accommodating sila, no? Tapos sinasabihan tayo kung ano yung mga po pwede natin gawin dito. Tapos magtatanong sila, ilang araw pa kayo pa, dito? Ito pwede yung gawin sa second day nyo, ganun. Actually, para na siyang may template. Tuwing sasakay kami, lagi ang tanong sa amin, first time ba namin dito? Ilang araw ba tayo dito? Kumbaga, kung sa ibang lugar natin yun may experience, pakiramdam natin, ay, nakuis kami yata tayo. Pero dito sa Brunei, iba. Kumbaga, walang bait talaga nila. Oo, parang alam nyo yun, para kaming merong tour guide lagi. Kahit ilang beses namin nadaan yung isang lugar, kasi syempre iba naman yung driver, lagi nilang sasabihin na ito yung mosque, ito yan, ganyan, na-explain, ganitong oras magandang pumunta dyan. So nakakatuwa. So far, ang ganda pa nung experience namin with the locals. So ngayon, tara, dito na tayo. And then, papasok dito medyo traffic. So ito na nga yun. Ang nangyayari pala, usually, yung mga locals, karamihan sa kanila pala, dito, bumibili lang sila, tinitake out lang nila. Bihira lang daw dito yung nagda-dine-in. Pero kung meron man, yun lang yung only time na makakasalamuha natin sila. Kasi talagang wala, minsan hindi talaga natin sila makikita.
Ang tahimik talaga nung area. Ay, oh. Meron kagad dito, oh. Lamb. May kambing. And then, ito naman puro drinks. Ay, ang lalaki ng drinks. Tsaka tignan nyo yung presyuhan, guys, oh. Yan lang. One, it's 45 pesos lang. Ang lalaki. Ayun, oh. Oh, gawin natin, alam nyo na, lakad muna tayo, pero promise, ang laking area nito. Dito daw sa area na to, kaya yun naman kasi nga meron tayong tour guide kanina. Dito daw, as in street food lang. Pero doon sa kabila, meron ng restaurant na pwede tayong maupo, mag-dine. Ito pa, ano to? Nakakatuwa naman to. Chicken. Chicken, tignan nyo naman, oh. Parang ang sarap-sarap naman ito. Hindi lang yung pa, oh, fried chicken. Ang daming paninda, and ang daming tao. Magsi 6 PM pa lang. Lakad pa tayo. Dito naman, ang mga isda. Eto, oh. Kung mahilig kayo sa isda, ang laki naman itong isdang to. Salmon ba to, bes? Nakalagay salmon. Tignan natin. Ayan, oh. Nakalagay, oh. Salmon. Oh. Tara. Tanong natin kung magkano. How much for this, sorry? Norway Neckel, $5, $6. $5, $6. Okay, so $5 and then $6. Computein natin kung magkano yung $5. Para lang magka-idea kayo. At ang laki na nito, ha? $5 is 225. Tara, lakad pa tayo. Oh, basta dapat ready kayo, hindi rito pwede maselan kasi Mga kaming usok kayo dito, guys, kasi yung usok natin as in grabe. nandito talaga ha, sa loob. Kaya yung nakikita nyo, para tayong nasa ulap. Oh, ito yung barbecue nila. Nandito mismo. Oh. Walang ex-host. Kaya dito mismo siya. Oh, di ba? Ito pa. Ito. Rice meal din. Panyet. 3. So, 135 pesos. Grabe, ang dami nilang paninda. At araw-araw to, guys, ha. Hello. Ito rin yung mga drinks, oh. $1 lang din. Ang mura dito, ang lalaki ng drinks. Tapos ito pa. Magkano din to? Same lang, di ba? Ay, 1 lang din to? Oh, 1 lang din. Grabe, 45 pesos. Although mas maliit yung chicken. Pero Diyos ko, 45 pesos, meron na tayong meal. And then ito naman, mga fried noodles naman. Ayan, mga fried noodles. Just me, yung parang nabubusog na ako. Sa sobrang dami kong pagkain nakikita. Hello. Ayan, oh. May chicken din sila. And then ito, puro fried noodles. How much for fried noodles? $1. Oh, $1 lang din. Grabe. Alam nyo ba dito, pag nakita ka nila nagbibideo, tatawagin ka nila, tapos papakita nila yung pagkain nila. Tapos, Yes. ay, hilig nila mag-gano'n, no? Magkaway-kaway, Kumakaway. gano'n. Maglaro ng Oo. camera. Ang mabait naman nila. So far, na-overwhelmed kami kasi ito nga yung bansa na hindi naman namin masyadong naririnig kung paano ba namumuhay dito, kung ano ba yung mga locals, kung paano sila tumuring sa mga turista din. So ito hindi mo nga actually mapifeel na parang Brunei. Para ka rin nasa Malaysia, ganyan. Or para rin naman siya Thailand. Ang babait din talaga. O, nandito na yata tayo sa mga dessert. Puro 1 lang din. Ito 5. 5 for 45 pesos. Magkano yun, papatak? Hindi daw ako marunong. 9 pesos ang isa. Oh. Nandito na tayo sa dulo, pero malaking area pa kasi ito. Nandito pa lang tayo sa isang side. Pwede pa tayo dun sa kabila. Oh, ganun siyang kalaki. And then, hindi pa dito yung meron daw mga restaurant na pwedeng maupo. Ito kasi nakatayo ka talaga eh. Oh, grabe, Kaya mo nagutom na pa ba? kami. Hindi na. Ako, hindi ko na kaya. Oo, so ganito.
hanap lang tayo ng kaunti na popular sa area nila na pwede nating kainin. Pero the rest, wag na tayong maghanap. Kung baga kung ano lang yung makita natin, kung baga wala tayong specific na kakainin, basta experience lang natin. Balik na tayo. Ngayon naman kakain na tayo. Dito tayo sa dulo mag-start. Ang una natin ay kay Lupis. Nakita lang namin, sinearch lang namin. Itong kay Lupis, ito yung pinaka-popular nila. Na-dessert ba nila to? Oo. Oh, may coconut milk din siya, may malagkit. So, bili tayo nito. 4, 45 pesos. Oh, sige, tikman na natin. Ito tinanong natin. Ito nakalagay kay Lupis Kosong. Plain. Plain siya. Itong kay Lupis Udang. Ito Shrimp. naman shrimp. And then, kay Lupis Daging, Beef. beef. Pero hindi tayo pwedeng pumili Mag-mix. ng assorted. So, ang piliin na lang natin ay beef. Ayan, sisimulan na natin. So, pinakuluan pala to sa sa coconut. Coconut milk. Oo. And then, binalot nga siya sa coconut leaves. Pandan leaves. So, tikman natin kung malalasahan natin. Hati lang muna kami ni Enzo. Hindi kasi pwedeng pa isa-isa lang. Pero ang sabi sa atin, Mas ang usually masarap daw daw siya, sa curry i-dip sauce. sa curry sauce. Oo. So, tikman ko muna. And then, sa Enzo din titikim. Ay, nga, ayan, Malagkit. Ito na siguro yung pinaka-beef niya. Oh. Tikim-tikim lang tayo para marami tayong matikman. Ang bilis ko daw naglagkit. Tama. Kailangan niyang i-dip kasi matabang. Yung sanggas, di ba, nasa gitna na? May beef. Nasanggas ako ng beef. Masarap. Pero yung pinakamalagkit niya, matabang. Matabang. So, kumbaga tayo, ang iniisip ko kasi kanina, baka meron siyang sabaw na coconut milk, hindi pala siya ganun. So, matabang siya. Ang nangyari sa kanya, pinakuluan sa coconut milk. Pero yung beef, malalasahan nyo ng very light. Pero yun nga, matabang siya. Tama, dapat na merong sausawa na something. Oo. Gaganon. Tapos sabay kain. Mukhang magkukulit tayo Ito pa parang pag uwi natin meron tayong kinakain. Para lahat matitikman natin. So kaya rin naman, para lang sa akin medyo lang matabang. Kasi syempre sanay tayo na di ba yung malagkit, na merong asukal. Kaya meron dinidip sa nyo. Coconut oil. Coconut milk. And then yung with with ano ba yung pinagsasabi ko, with mango, sticky rice. Ayan. So, nakaisa na tayo. Ay, ano naman to? Ay. Pati yung preparation, ang gandang tignan, no? Kopya uso. Opia ubi. Curry pop daging. And then, curry pop ayam, chicken, curry pop. Ay, ito yung mga may curry. Ito naman, Sweet banana spring roll. para sa atin, ano siya, turon. Ngayon naman, dito na tayo sa Lecor. Fish daw ito. Para siyang fishbowl. Para siyang fishball sa atin. 5 peraso, 45 pesos din. So sa Enzo na yan. And then may sauce. Alam nyo, dito ko talaga takam na takam. Dito sa chicken na parang ginagawang tosino. Grabe. Takam na takam talaga ako dyan. Thank you! Sa Enzo na to. Ayan, nakapwesto tayo ng very light. Para sa liquor. Yes. Lecor. Hindi ko pa naman siya naamoy na para siyang isdang-isda. Pero lasa siya. Hindi siya lasang isda. Mhm. Masarap siya. Crispy. Tapos sinabihan ako ni Kuya, yung sauce daw nito, sweet and spicy. Nag-complement yung pinakalasa niya dito sa pinakalikod. Ang sarap. At saka ito, yung ganito kasi parang hindi naman siya nakakabusog kasi parang ano lang naman siya lumobo. Alam mo lasa niya? Lasang pala siya, fish cracker. Fish cracker. O, ayan. Sa Enzo na yan. Keri-keri rin Enzo. Grabe. Sorry ha. Sa dami na rin natin na pag-food tripan, ito iba kasi yung vibe niya. Tapos naririnig nyo yung mga dasal or yung kanta. So nahahalo din siya. Tapos meron kami mga pagkain nakita rito na nakita na natin sa Tawi-Tawi. Oo, meron dito yung pansit canton. Pansit canton yun, di ba? Tapos nilalagyan ng ketchup. So meron din. So halo na rin kasi talaga yung food nila. O di ba pag gano'n nakakatatlo na yata si Enzo. Kaya mo na yan. Ako na bala dito sa kailit ko. Ito talaga yung tinatao. Pero hindi ko alam kung ang binibili nila ay chicken or kambing. Dito naman tayo.
hanap pa tayo ng pwede nating ma-food trip na nakatayo lang tayo. Parang gusto ko na rin mag-drinks. Oh, grabe. Ay naku, may kalamansi. Alam niyo naman ako pagdating sa kalamansi. O siguro magkalamansi na tayo. Tapos punta na kagad tayo dun sa parang food court style. Para makahanap na tayo ng kakainin talaga natin. Ayan, magdi-drinks na tayo. Ano daw yan, Bes? Siyasi. 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 Fruit yan. And then, is this calamansi? Yeah. Okay. And then, 1 calamansi. Fruit-fruitan tayo ngayon. So, yun pala yun. Yung kerasi pala, general name pala siya. Ano yung name niya? Parang, Ice dessert drink. yun pala siya. Pero may something siya sa ilalim mo na kailangan mo munang haluin. And then, ako naman ay kalamansi. Tikman ko na kaya kalamansi ko. Yay! Ganito yung kalamansing gustong-gusto ko. Ano siya, eto maganda rito kasi maasim-asim na matamis. Yung lasa niya, para siyang buko pandan juice sa atin na matabang. Matabang din pala sila dito. Oo, nagtaka nga ako. Akala ko matamis eh. Sarap din. Sa akin masarap, in all fairness. Kasi alam nyo na, may drinks na tayo. Pupunta na tayo dun sa pwede tayong maupo para makapag-food trip tayo na maayos. Bibili na tayo ng pambara kasi meron tayong panula. Tara na. Tignan nyo naman yung dala na natin. Oh. Hindi naman kasi namin nauubos. Iuwi natin. Patikim-tikim lang. Pero hindi. Yung fishball na ubos ni Enzo. Oo. And then, yung nasa ilalim daw pala nung kerasi niya, latik. Yung pala yung pampatamis. Yes, hindi niya nahalo. Ayun, naririnig nyo ba? Diba? Nagpo-food trip tayo, tapos meron tayong ganyang background. Grabe. Parang medyo may kaunting culture shock na ganun. Ano yun nga, meron siyang kaunting culture shock. Kasi ito yung nafe-feel natin kapag pumunta talaga tayo sa mga, yung mga Muslim country, na usually talaga, yung Islam talaga yung majority ng religion. Yun nga, sa Tawi-Tawi, ganito rin na-feel natin. And by this time kasi, the more na tayo nagta-travel, the more na natin kahit papaano nakikilala yung mga Muslim, yung mga kapatid dating Muslim, and then kahit papaano naintindihan na natin ng very light yung religion ng Islam at saka culture nila, hindi nawala yung takot. Before kasi may takot eh. At saka mas maganda rin talaga yung nangyayari na na-expose tayo sa kanila kasi mas namumulat tayo. Yes, and then meron na rin tayong mga nakakasalamuha, meron din tayong ka-team authentic na ano din sila, Islam din yung religion nila. So yun, by this time talaga kailangan minsan i-open talaga natin yung mind, yung hearts, yung panguunawa natin. Kasi yun, sorry magpapakaanis lang. Kasi di ba before pag sinabi kasing Muslim country, naku, nakakatakot yan. Ngayon hindi napapalitan yung takot namin ng curiosity. Tapos yun nga, meron kaming nafe-feel na, tawag nito, culture shock. Kasi ibang-iba yung way nila of living, yung mga kinakain, gawin. Sa mga nakasanayan natin. Tignan nyo naman, ang ganda ng sunset. Wala lang tayo doon sa pinaka-spot. May tinuro din sa amin kanina si Kuya na maganda daw yung sunset. So tignan natin kung mapupuntahan natin. Tignan nyo naman yan, yung ganyang view na nakikita natin, di ba? Ito hindi to usually nakikita natin sa atin. Ayun, ay grabe, ang ganda. Di ba? Hi, thank you Lord for this wonderful experience na naman. Bagong bansa na nakikilala natin. Bagong culture na na-experience natin. Na-overwhelm na naman ako. Ay, yung boses ko tumitining. Sorry. Buhay mo. Na-overwhelm na naman ako. Charot. Pagka dito pwede kasi wala naman masyadong tao. And then, ayun na nga, di ba? Yung mga ganitong experience talagang minsan mafe-feel mo talaga na, ay, nakakaibang bansa. Thank you. Not na because yung ganda man ng lugar, yung mismo experience sa isip, yung mga nakakasalamuha mo. Andito, kumunti na. So tingnan natin baka mas dinudumog talaga yung mga street food. Ganda ng kulay ng langit, grabe. Ang ganda sa screen nyo, no? Ito na, mas tumahimik na dito ng very light. Tignan natin kung ano yung pwede rin natin ditong kainin.
Kapag ka mas mura dun sa kabila, ay makigulo tayo dun kahit nakatayo kaming kakain. Okay lang. Hindi, tsaka minsan naman nakakatsyempo tayo na merong upuan. Pareho lang din, oh. Yung mga juices, 1 lang din. And then, ayan. Ito talagang parang mga restaurant na talaga. Mga rice meals na talaga dito. Yung doon nga doon sa una natin pinuntahan, ayun na nga, nagti-take out lang yung mga locals. Tapos aalis na kaagad sila. So ayun na nga guys, sa pintahan na namin yung dito. Mas gusto pala namin sa kabila. Oh, makigulo tayo. Ayoko nang hindi magulo. Charot. Ay, gusto ko kumakain pa nakatayo. Oo. Diba? Iba pa rin kasi yung vibe. Diba? Minsan lang natin may experience yung mga ganito. Itodo na natin. Oh, balik tayo dito. Meron namang mga upuan eh. Ay, pati yung tubig, yung malaki, 45 lang din pesos. Bili na lang din tayo para mamaya. Hanap tayo ng pwede natin kainin. Parang gusto ko yung pansit-pansit, bes. Hanap lang tayo. And then, tsaka tayo maupo. Bili na tayo ng pansit. And then, hanap lang tayo ng mauupuan natin. Tapos pwede mo rin siya iulam sa rice. Ganun kasi usually eh. Kahit doon sa tawi-tawi, ganun. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po. And now, chicken naman tayo, guys. Ang bibili na natin, itong $1 lang, 45, yes. Yes. And then, ito din. Tigisa kami ni Enzo. Kasi mura lang naman siya, 45. Tapos hanap na tayo ng maupuan. Itong ganito, $3. 135 pesos. And then, guys, ito naman, karinderya style. Bili tayo ng beef. Ayan. With rice. This one, Ayan. beef, Ito with rice. vegetable, $4. $4. If no rice. It's no rice, just beef Rice, only. just beef. Aha. This $10, this $5. Sa $5. Different price. Chicken $2 to beef. Okay. Dito tayo sa rice meal. $4. 180 pesos. Tapos pwede kang mag-vegetables. So pwede na lang natin i-take out na lang natin yung isang chicken. Apa ito masarap po? Oh. Hindi, long beans. Long beef. Oh, ayan. This one with got. Maybe this one? This one, Ayan. Kayo na yung pipili kanong vegetables yung gusto nyo. Ang problema na lang natin, mauupuan. Sana makaupo tayo. And then, nag-provide sila rito ng mga hugasan. Actually, hanggang dun sa dulo meron. Para kung gusto nyo magkamay. Actually, yung iba kasi nagkakamay lang. Alam niyo, yung very typical na Pilipino. Yung salo-salo sa pagkain. Guys, nagmamadali tayo. Nakakita tayo. O, dito nga pala kasi, hindi nyo rin pwedeng sakupin lahat. Kasi basta merong kakain at mauupo, papaupuin natin sila. And then tayo kakain, tapos lilinisin lang natin. And then, alis na kaagad. So, hindi to pwedeng tambayan. As in, kain na kain lang talaga. I-ano muna natin yung mga iti-take out natin. So, i-take out muna natin tong isang chicken. Akin na pa. Ano pa yung nandiyan? Lagyan muna tayo take out. Oo, kasi hindi na natin ito mauubos. Itong suman, take out natin. Ito natin suman, ganito na. Dito na yan. Di ba, may take out agad. Di pa mamaya ito pag nagutom ka. Oo, pag mamayang gabi. Ito na yung mga kakainin natin. Tapos ang cute naman yung pansit nila, nakaganto, Oo. nakabalot lang. Pero hindi namin nilagyan ng ketchup yung sa amin. Ito. Tapos igaganto rin yung siya guys. Kaya Oo. pag yun lang siya, bubulat Kaya yung, nila. kaya yung iba, nagkakamay talaga sila. Kaya nila, nilalapag nilang ganito. Sa gitna. Tapos nakakamay sila. As in, dakot-dakot. Tikman na natin. Aliw na aliw ako sa food trip na to. Hindi na dahil sa pagkain eh. Yung experience itself. Ano siya, eh. dawis siyang kainin, di ba? Oo. Ano ang mangyayari? Lalagay natin dito yung ulam para pag-share namin ni Enzo. And then, ito na rin chicken base. Pakikuha tong chicken ko. Diba? Very much mukbang. O, ayan na yan. Ito na yung ulam natin. Ito nga palang kinuha natin ay beef curry. Kasi vegetable side. Yes! Ang taray ng food trip. Kainan na. Parang gusto ko rin tuloy magkamay. Itong pansit, kung naaalala ko, doon kasi sa tawi-tawi, matabang. Matabang. Tapos ang pinakapanlasa niya, yung Ketchup, ketchup. o kaya yung suka. Oh, ikaw? Ito yung guys, yun yung pagkain ko, di ba? Grabe yung curry sauce, oh. Panalo.
Excited ako malasahan yung Ay. pinaka-curry nila. Ito, in fairness, ang sarap ng pansit. Ano siya? Malasa yung pansit. Ay, ang sarap nitong pansit. Oh. Malasa siya. Masarap din yung curry nila. Tikman Tikman mo. natin. Tamang-tama lang din yung lasa. Yung beef, ay sa beef ako kinakabang kasi baka hindi malambot. Yun lang, yung beef lang, Kailangan mo mag-effort. kailangan mong umeffort. Ngayon naman, try naman natin yung chicken nila. Pag di naman yung chicken nyo, is bang the usual chicken lang siya. Magkakalaman na tayo sa lasa. Baka naman parang ano lang, the usual chicken lang din naman. The usual pa din. Una kasi natin nakita yung chicken dapat pala una natin nakita yung beef curry, masarap eh. Kaya kain lang muna tayo. Magandang tingnan natin kung kaya pa. Ano pa tayo makakain na natin. Kung hindi na kaya, maglalakad pa tayo, mamamasyal pa tayo. Guys, we have a confession to make. Naubos pala namin. Very, very sorry. We're very, very sorry. Akala namin matitake out namin. No, naubos pala namin. Sorry naman na. Ang sarap talaga nung kain namin. Oh, wala na kaming take out. Ayan na lahat. Oh. Matutulog na kami mamaya diretso. Diyos mio. Carry lang yan kasi lalakad pa naman tayo. Ay! I-justify pa. Ayan, tapos na tayo. Pakita lang namin sa inyo kung gaano siya ka-organize. Ayan, meron dyang malaking lalagyan ng basura. And then, ito yung sinasabi namin sa inyo. Meron ditong hugasan. At may pasabon yan, guys, ha. And sorry, kailangan lang uli namin sabihin. Alam nyo, makakakain kayo dito ng malaya. Walang mga bata na lalapit. Tapos yung mga ngalabit. Or yung tatabi sa'yo habang kumakain ka. Walang ganun. Dito tayo galing, guys. And then, ito rin, tinuro lang din to kanina sa amin ni Kuya. Pagkatapos daw namin kumain. Ang pangalan? Kuya Jack. Si Kuya Jack. Daan daw tayo dito sa tulay. And then, meron daw dyang mall. So, magmo-malling tayo. Tignan natin yung mga paninda rin dito sa mall. And kung mura. And then, nakakita na naman kami ng Jollibee. May Jollibee na naman dito sa mall na to. Ang daming Jollibee dito sa Brunei. Diba, hindi airport pa nga lang, di ba? O, tignan natin yung ilog nila. Ang ganda rin, no? Pagkaganyan, no? Oh. Ito yung ilog nila. Ay, madilim kasi. Ay! There's a crocodile saan? Promise? Promise. Uy, naku, may crocodile daw, guys. Mataas naman tayo. Saan? Ayun, Ay, oo, dali. Dali. Guys, may crocodile. Grabe, nakakatakot. Ay, grabe, ang laki niya. Ang laki niya. Hindi ba yan dito aakyat sa atin? Hindi naman. Ay, oo, crocodile talaga. Uy, guys, ayan. Ayan na, ay, promise, grabe. ngayon lang ko nakakita ng crocodile na nasa wild talaga. Wala na. Ay, wala na. Wala na, lumalim na siya. Diyos ka, grabe. Totoo nga, meron nga talaga. Ano ba yan? Bigla ako tumitingin dito, baka may bigla na lang sa atin. Alam mo, wala sa isip ko na mayroong crocodile talaga. Buti na tumingin kami kasi tinitingnan nga namin. Di ba alam nyo naman, sabi nga namin sa inyo, titingin tayo sa mga ilog. Oo. Para sa susunod na mga vlogs natin, sabihin namin sa inyo kung saan Sa yung mga pinakamalinis. makikita pala, ayun, tumitingin na naman yung boses ko. Laki yung Ang makikita pala natin dito, mga crocodile. mga crocodile pa yung makikita Diyos natin dito. mio. Grabe, Diba? At first time ko, Ang first time ko talaga nakakita na nasa wild talaga sila. So anong gagawin? Magko-crocodile hunting na lang ba tayo? Ayun, meron pa doon mas mababang part. Ayoko na doon. Tapos madamo, oh. Diba? Ay, grabe. Grabe. Nakakabilib talaga dito sa Brunei. Imagine niyo naman yung mga buhaya. Nasa ano lang? Nasa wild lang talaga. Nasa neighborhood lang. Yes. Pero syempre, wala pa rin tatalo sa Pilipinas. Ang mga buhaya nasa pwesto. Nakaupo. Kalax! Nakabarong. Umamin kayo. Ang ganda nung nakikita nyo sa screen nyo. May aeroplano pa, oh. Oh, maganda rin pala rito sa Brunei. Yeah, to be honest, hindi ganito yung in-expect namin na Brunei.
Sabi ko nga kay Enzo, mga 2 nights lang kami kasi pakiramdam ko boring. Isip natin, sabi natin, naku, hindi tayo lalabas ng gabing-gabi doon. Tingnan nyo naman gabi na nandito pa tayo. Ay, buti na lang talaga. May mga times talaga na dapat binibigyan natin ng chance yung isang lugar. O hindi naman lahat ha. Siyempre kung hindi naman namin kikukumbinsi yung pumunta dito. Kung hindi kayo komportable, kung hindi kayo komportable, huwag nyo itutuloy. Yun yung number 1 rule. Kapag pakiramdam nyo hindi kayo magiging komportable, ay huwag nyo siya ituloy kasi baka mamaya hindi nyo rin siya ma-enjoy. And isa na rin siguro sa reason kung bakit medyo naging komportable kami. Puro Filipino talaga. Ang dami nating mga kababayan na nandito. O, tara, pasok tayo dito sa mall na to. The Mall. Tingnan lang natin kung ano yung ganap dito. Yung last time kasi na napuntahan natin, as in puro Filipino. Ngayon dito naman tayo. Tingnan lang din tayo ng konting paninda para magkaroon tayo ng idea sa mga presyuhan. Ganyan. O pati yung mall tahimik. Ayan, nandito na tayo sa loob. Kaya dapat ang boses natin ay buo. Ganda din ng mga pailaw. Oh. Actually, kahit kasi yung mga interior ng mall, magaganda siyang tignan. Oh. Diba? Ay, may mga luxury brand din. Ito, oh. Tudor. Ay, Tudor. Cartier. And then, may Rolex. And then yung mga mall pala rito, until 10 p.m. ba? 10 p.m. din naman daw. Pero yung cinema, katulad din sa atin sa Pinas, 12 midnight. Tapos, yun namang night market, 11 p.m. May bata din dito. Bata! Punta tayo dito sa Guardian. Ihanda ang calculator. At mag-window shopping tayo. Papakita namin sa inyo kung magkano yung mga cosmetics dito. Ito sa Japan, meron din nito. Tignan natin kung magkano. Magkano to? 16.03. Maganda daw to eh. 720. 700. Mas mura ba dito? Ang problema kasi sa Japan, ang tinignan namin yung mga mura. Pakiramdam ko mas mura sa Japan. Mas mura sa Japan. Pagkakalala ko, 200 lang to. 200 lang to sa Japan. Dito 400 plus. Ay, gusto ko to, diba? Facial wash. 10, 400 something. 488. Mas mahal nga dito. Ano ba? Numinipis yung boses ko. Ay, numinipis na naman boses ko. Ano ba yan? Dito pa tayo. Hanap pa tayo sa ibang mga cosmetics. Eto, nakabili tayo nito. Sa Japan ba natin ito nabili? Actually, hindi ko na tuloy maalala kung sa Japan or sa South Korea. 400 pesos. Pero parang same halos. Parang same sa South Korea nga yata ito nakabili. O ayan. Gusto ko kasi itong mga facial foam talaga. Sabi ko nga sa inyo, wala akong beauty secret. Facial foam lang ako. Ay, ito yung regalo sa ito yung regalo sa atin. Ito talaga, sa South Korea talaga to. Ito, Beauty of Joseon. Ito yung regalo sa atin. Mahal nga dito, 936. Mas mura nga sa South Korea at saka sa Japan. Huwag na tayo rito bumili ng mga pampaganda. Mahal magpaganda dito. Labas na. Guys, nakakita tayo dito ng stall. Ay, ito nga piso lang. 45 pesos. Ano tawag sa atin ito? Shock. And then, may nakita kami, 990. So, parang 10, mga 450. Pero hindi namin alam kung ito yon. Maganda rin siya, Pants. Tanong natin. How much for this? Ay, Pilipina po. Ay, buti na lang, hindi maubos English ko, naloka ako. Ay, naku, bawal pala. Ito maganda siya, Ang ganda na. Ang ganda, Sige, parang gusto ko siya. Maganda siya, no? Anong size po ito? Medium? Siguro large, no? Yung medium. Ay, walang large. Small, medium, sayang. Okay lang po, nakita kayo sa vlog. Okay. Ano pong name niyo sa... Charlotte po? Apo. Taga saan po kayo sa Manila? Ay, sa Pilipinas? Ay, taga Bicol, sa Ate Charlotte. Sayang, broken sizes na. Ang ganda pa naman. Tapos yung tela niya kasi makapal. So, sa 450, mura na yun. Ako pa ba? Kung pakiramdam ko mahal yun sa 450, hindi ko yun, ahawakan. Ay, pasara na din, Ang taray, meron din ditong bentahan ng mga gold. Ang kakapal din ng gold nila,
Grabe, 62.65. Ay, hello, Pilipina po. Wow! Hindi tayo maubusan ng English. Ano po tawag sa gold dito? Brunei gold? Or ganun siya? Singapore gold. 22 karat po tayo. 22 karat. Kaya pala madilaw, no? Oo. Mas makintab siya. Saan po mas mura? Dito o yung sa Singapore? Kung compare sa currency, same lang din. Same lang din po. Singapore dollar, 1 Brunei dollar. Per gram po kayo? Per gram po? Yes po. Magkano po yung per gram niyo? 191 para sa 22K. 191. Tingnan mo, base ko magkano yung 191. May gold one din, 191 na sa 8,000 something. 8,000 per gram. Pero 22K naman siya. 1,000 lang yung difference. 1,000 different. Okay po. Kasi sa atin yung 18 na sa almost. Yan ang puro gold. Hi, ate. Ano pong name niyo? Ate Mary Ann. Very From Negros. So, di mo pa shoutout tayo. Shopping kayo. Opo. Ayan. Marami din pinag dito, no? Pakita natin yung name. Para just in case lang, ito yung name. Nandito siya sa loob ng Damol. Nakakatuwa naman yung food trip natin. Nahaluan ng parang pakikipagsalamuhan natin sa mga kababayan natin nandito sa Brunei. Last na siguro to. Tingin tayo dito. Ito para siyang malaking department store. Tingnan natin kung mura. Kita kami rito ng department store / supermarket pero mahal. Ito yung mga ref magnet. Katulad nito, 5. 2 peraso, 225. So, ibig sabihin, magkano yung isa niya papatak? 112.50. 112. Mahal siya. Mahal din. Tapos ito, meron dito, akala ko mura na. Kasi magkano yung 90. 90 pesos. Pero yung pala, pag check mo sa likod, wala. Ito pala sticker. Tapos ito yung ref magnet, isa lang. And then, dito rin, puro din Filipino yung nag-work. So, tara, ang kailangan lang namin bilhin, alam niyo ba, water. Tapos magda-dart na kasi kaagad tayo. Dito na tayo maghihintay. Ito din, Ito pa isa-isa. Ganun nga. Mas mahal nga actually pag isang peraso. 135 pesos. Buti na lang hindi tayo nagpapasalubong. Ito dalawang ref magnet, tapos dalawang pin. Dalawang pin. 4. Magkano yung 4? 180. 180. Water lang bibili natin. Mas mura yung water dito. Sa labas kasi 45 pesos, di ba? Ito, 0.6. Sa labas, 45 pesos. Dito, 27 lang. And then, ang bibili na natin, alam nyo naman tayo. Yung malaki na kaagad. Kasi 3 days pa tayo dito. 76 pesos lang. 5 liters na siya. Although, meron namang water, nagre-refill lagi sa hotel natin araw-araw. Pero yung 500 lang, kapos na kapos. Nabibitin tayo. Tara na. Yun nga lang, medyo mahal din yung mga pasalubong dito. So, tignan natin, pupunta pa naman tayo ng Kota Kinabalu. Baka doon makabili tayo ng mga pampasalubong. Magka-share-kashiran ulit tayo. I-experience natin yung self-service kiosk. Pala, may sir. Ayan na. I-scan lang natin. Ayaw ba mag-scan? Ayaw yata. I-scan lang natin siya. Naku, hindi nag-i-scan. Punasan mo. Ayaw. Ayan. Sige pa. Hindi tayo pwedeng cashier. Okay. Tinutuloy tayo. Nakalatag talaga. Gusto kasi natin ma-experience. Pinahirapan pa natin. Ayan. Check out. And then, pwedeng card. Tap lang natin yung card for payment. Okay na ba, Bes? Ayan na! Di ba dito magkano yan? 70 plus pesos? Pwedeng card. Naging ulit tayo, cashier. Pero hindi pa rin tayo marunong. Tinuruan pa rin tayo. Sana na-enjoy nyo kahit papaano yung food trip natin. Kasi kami sobrang na-enjoy namin siya. You know, sometimes, yun lagi namin sa inyo sinasabi, sometimes it's not the place, it's not the food,
minsan kasi talaga yung vibe na yung talagang ninanamnam natin. And then yung mga taong nakakasalamuha natin. Now, kahit papaano, yung first impression kasi natin, hindi kami masyadong makapagsalita because konti pala yung nakakasalamuha natin. Now, talaga generally, masasabi namin sa inyo na ang friendly ng mga tao Totoo. dito. Ito kasi yung pinakamarami tayong nakasalamuha na locals doon sa night market. Tapos ang dami rin naman mga Filipino. At saka ito talaga yung as in lumabas talaga tayo Yes. talaga. And tingnan nyo, gabi na. It's generally safe, Safe. for us based lang to sa experience namin. So ayan, kahit pa paano, eto na yung karugtong ng first impression natin. So sana po kahit pa paano na-enjoy nyo and nabusog namin kayo. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Isa pa pong Brunei Travel Vlog ang mapapanood nyo. Mamamasyal na talaga tayo. Pupunta na tayo ng mga mosque. See you! Bye, guys!